Ang Russian S-300 ay isang long-range air defense system na ang nag-produce ay ang kumpanyang NPO Almaz. Una ding i-deployed ng Soviet Union ang sistemang ito noon pang taong 1979 at magmula nga noon ay nasundan na ito ng iba't iba pang mga bagong variant ng nasabi pa ring sandatang pangdepensa. Sa totoo lang ay maituturing din talagang isa ang mga S-300 sa pinakalital sa hanay ng ilan pang mga operational na air defense na meron ngayon dito sa mundo. Sadya ding idinisenyo ang naturang sandata para nga protektahan ang ilang mahahalagang areas laban naman sa mga aerial threat tulad ng mga fighter jets, bomber aircraft, mga cruise missile, maging sa mga unmanned aerial vehicle na magmumula sa kanilang mga kalaban. At kahit nga medyo marami nang naglabas ang mas advanced na version ng uri ng ganitong pandepensa, ay maituturing pa din ngang isa pa rin talaga ang mga S-300 sa mga asset na inaasahan ng mga Ruso magpa hanggang sa ngayon. Lalo pat kung inyong matatandaan mga kataps na isa sa huling mga update na aking ibinalita ay sinabi nga ng isang intelligence firm ng Israel na nakuhanan nga sa isa nilang inilabas na satellite image ang animoy pag-aalis ng 4 na units na mga S-300 na nakabase sa Syria at para nga ito ay dalhin sa Black Sea at maidagdag sa medyo humihina nilang kapabilidad doon para nga kontrahin ang sinasabing mga pagtaas ng ilang mga isinasagawang drone attack mula naman sa hanay ng mga Ukrainian forces. Pero kung isa ang S-300 sa ngayon inaasahan pa rin ng mga Ruso, ay bakit nga ba maraming naglilitawang mga balita at issue ukol sa sistemang ito? Isa sa halimbawa ay nitong nagdaang year 2020 na kung kailan ay napaulat ngang ilan sa mga Syrian military official ang siya nga mismong nagki-criticize sa kakayanan ng mga Russian supplied na air defenses, partikular na itong S-300. Sapagkat hindi umano nito magampanan ang tungkulin para nga protektahan ang ilang mga Syrian site laban naman sa isinasawang strike ng bansang Israel. Isa pa nga sa pinakapinuna ng isang opisyal ng Syrian military ay ang detection abilities ng radar system ng naturang sandata. Maging kahit pa nga ang mas advanced na mga S-400 ay hindi rin umano na-detect ang paglipad at pagpasok ng mga F-35 fighter jet na mula pa rin sa pag-aari ng Israeli Air Force nang ito naman ay napadpad sa sinasabing teritoryo malapit sa sakop ng Damascus. Ang sinasabi pa namang lokasyon ay ilang daang kilometro na lang din halos ang distansya para naman sa mga area na nako-covered na dapat ng mga S-300 at S-400 air defense system na siya ngang i-deploy sa lugar. Oo nga't nito lamang May 17, 2022 ay sinasabing sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakawala ang S-300 ng missile laban sa isang F-16 jet na mula ulit sa pagmamay-ari ng Israel. Subalit, alam naman ng halos lahat sa atin na hindi nga tulad ng F-22 at mga F-35 aircraft ay hindi nga isang uri ng mga stealth jet ang naturang mga F-16 fighter jet. At ang huli mga kataps, bagamat ilang taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang isang video na atin ngang ipapakita, ay masasabi pa ring isa itong malaking bagay pagdating sa kung gaano dapat siguraduhin ng mga Ruso ang maayos na pagpapunction ng kanilang mga kritikal na kagamitan. Sa isa kasing kuha noong taong 2016 at sinasabing nangyari sa isang base sa lugar ng Latakia sa Syria, ay makikita ngang matapos i-launch ang isang missile mula sa S-300 ay wala pang ang ilang saglit ay agad itong nagmalfunction at mabilis ding bumagsak pa ibaba sa mismo ding unit o site kung saan nga ito nanggaling, na siya ding naging dahilan para nga ito ay sumabog
at mabilisang masunog. Ayon sa ilang report ay itinira ang naglokong missile para nga sana i-intercept ang paparating na isang uri ng American drones. Yun nga lang ay imbis na wasakin ang paparating na kanilang kalaban ay ang sarili mismo ng S-300 ang kanya nga mismong nawasak. Pero hindi na rin bago ang ganitong pangyayari dahil nito lamang din taong kasalukuyan habang kasagsagan pa rin ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isa pa rin ngang kagamitang pandigma ng mga Ruso ang nagloko at ito ay ang gamit nilang BAK M1. Sinasabing sa pangyayari ay nagsasagawa nga noon ng pag-asinta ang Russian forces sa isang hindi natukoy na airborne target sa lugar naman ng Alchevsk na matatagpuan sa Luhansk Oblast. Subalit sa gitna ng mga pagtira ay bigla na nga lang nagloko ang isa ring missile na inilaunch mula sa gamit nilang Russian BAK M1. At matapos nun ay agad nga itong nagbumirang pabalik din mismo kung saan ito nanggaling at nasa pool ang mismo ding sistema na siya ngang ginamit para ito ay pakawalan o itira laban nga sana sa kanilang mga katunggaling puwersa.